So kung nagkamali ka talaga at hindi mo sinasadya yung nangyari, ibabalik po yan ng GCash. Namomroblema ka ba ngayon dahil accidentally nakapag-send ka ng pera mula sa GCash papunta sa maling number, papunta sa inactive na number, or naloko ka or ka-transaction mo online tapos ayaw nila ibalik yung pera mo? At ngayon sasagutin natin yung mga tanong nyo about paano nga ba natin makukuha or paano natin maibabalik yung pera natin kung tayo nagkamali sa pag-send or baka naloko tayo, kaya natin nagawa yon. So, unang-una sa lahat, open natin yung ating GCash. So, kapag na-open mo na yung GCash mo, guys, punta ka lang dito. Kahit hindi ka na mag-login, guys, punta ka dito sa Help Center. Yan. And then, so, ang concern nga natin, guys, is yung wrong transaction natin or nakapag-send tayo ng pera sa maling tao or wrong number or naloko tayo. So, syempre, dapat punta tayo sa My Send. Yan. So, dito na tayo sa Send. Get help with send money. Yan. So, click mo yan. Tapos ito mababasa mo, I sent money to the wrong GCash account number via Express Send. What should I do? Ibig sabihin, nakapag-send ka sa maling number using Express Send, anong dapat mong gawin? So, kung na-wrong send ka, i-click mo yan. So, dito naman tayo, I sent money from GCash to another GCash account but the recipient didn't receive it. Ang sabi dito, nakapag-send ka dun sa mismong gusto mong sendan. Nag-send, nabawasan yung pera mo, pero sabi, hindi daw dumating or hindi natanggap nung sinendan mo ng pera. Pangatlo, someone sent me money from their GCash to GCash account but I didn't receive it. What should I do? Ito naman yung kabaliktaran. May nag-send ng pera sa'yo. Sabi nila okay na, nag-send na. Pero wala ka naman natanggap. Halimbawa, nagpa-cash in ka sa tindahan. Nabayaran mo na. Tapos sabi niya, na-send ko na. Ito nga, completed na yung transaction number. Pero wala ka na-receive. Anong dapat mo daw gawin? Ito daw yung dapat mong i-click. Pangapat, I can send money to another GCash account. What do I do? Hindi ka daw makapag-send. So, hindi yan yung concern natin. What is GCash Express Send transaction limit? Di rin yan. See all 7 articles? Ayan. So, napakadami dito. So, balikan natin dito. Click lang natin na to. I sent money to the wrong GCash account or number by Express Send. So, click natin yan. Here's what you can do. If you send money to another person with a different number, contact the person and politely ask them to send your money back. Tawagan mo daw yung number na pinagsendan mo na nagkamali ka, na sabihin na makiusap ka na ibalik yung pera mo. Next, if you sent money to your recipient's old, unused, or inactive number, ito, marami nagtatanong nito. Old, unused, or inactive number, kunyari, nasendan mo isang GCash account na hindi na active, hindi na mo open siguro, or wala na talaga. Sabi dito, reach out to our support team as soon as possible by going to our GCash app. Punta ka dito daw sa GCash app, transaction, tap the Express Send transaction, need help, sent money to the wrong number, ayan. Tapos, dire-diretso na yan yung transaction dyan, guys. Or yung pagre-report mo ng error or maling nagawa mo. Next, ito naman, guys. If you sent money to a deactivated SIM, ang galing ng ginawa nila, hindi ka na makakapag-send talaga kasi magkakaroon siya ng error. So, hindi na matutuloy. For cases involving inactive GCash account, sabi, mare-refund pa. May chance na ma-refund. Ayun, no? 1 to 3 days. Yeah. So, may chance pa. Ito yung mga tips naman nila, paano maiwasan yon. Tips before sending money. Double check yung recipient number. Kaya ang mangyayari nga, di ba, bago mo i-send, magkakaroon ng pangalan. So, maganda doon, may kita mo yung pangalan. Nung pagsisendan mo ng pera, kilalanin mo muna kung yun ba talaga yung pangalan ng pagsisendan mo bago mo i-send yung pera para hindi ka magkamali. Or, ito yung pangalawa, gumamit ka na lang ng QR code. Hingin mo yung QR code nung kausap mo. Mag-generate siya ng QR code para i-scan mo na lang yon at di ka na magta-type ng number. Mas sure yun, guys, kaysa yung pagta-type ng number. Scan na lang ng QR code. Ito pangatlo, update your contact list. Siyempre, di ba may contact list doon? I-click mo na lang yung contact list, hindi ka na magta-type ng contact number. So ito, guys, andito ko ngayon sa may transaction. So makita nyo may mga pumapasok sa akin. Ayan, plus. Ayan, cash in from Traction Pay.
Ito guys, galing ito sa may application na RG. Ayan, no? Nakakatanggap pa rin pa tayo ng RG dire-diretso. Kasi nga, ayun, naglalaro tayo. So, installer na to guys, nasa description ng video na to kung gusto nyo rin pong subukan yung RG. Nagkamali ka, for example, ng pagsasend ng money, click mo lang yan. Ayan yung kamong ire-report mo. Ngayon, sabihin mo, nagkamali ka ng pagsasend. Click mo lang itong nasa baba, get help. Yan. Ito, sagutan mo lang ito, need help? I sent money to the wrong number. Yan. Nag-wrong number ka ba? Recipient hasn't received the money. Report as scam. So, una sa lahat, itong na-wrong number ka ba? Kung wrong number na type mo, na-send mo na. Kailangan mong habulin para mabalik yung pera mo. Click mo lang send money to the wrong number. Ngayon naman pangalawa, recipient hasn't received the money. Halimbawa, na-send mo na nga, ayun na nga, complete transaction na, nabawasan ka na, pero hindi natanggap nung pinag-sendan mo ng pera. I-report mo siya guys. 'Di ba? Or report as scam. Halimbawa, may transaction kang ginawa, bumili ka ng product, tapos ini-scam ka. Click mo lang itong report as scam. Yan. So, try natin i-click itong I sent money to the wrong number. Mapapansin mo dito guys, mapupunta ka dito. Ayan. So, ito na yung GCash. Ito yung reference number. Amount, makikita mo dyan, di mo na mababago yan. Kasi yun yung transaction reference number. Ito yung recipient number, lagay mo dito. Wrong recipient number, lagay mo dyan. Correct recipient number. Halimbawa, dito, yung nasendan mo na mali. Dito naman, lalagay mo naman dapat dito yung number na dapat mong sendan. I sent to another person with totally different number. O, diba? So, kadalasan ito yan, yung pangalawa. And then, sagutan mo itong information, yung concern mo. Yan. And then, click na po and then, mag-upload ka lang ng mga attachments or screenshot mo yung mga patunay, guys, para makatulong. Lagay mo dyan yung mga concern mo guys, and then click na ng submit. So, iimbestigahan ng GCash kung nagkamali ka ba talaga. So, kung mali nagawa mo, ibabalik po nila yan. So, kung nagkamali ka talaga at hindi mo sinasadya yung nangyari, ibabalik po yan ng GCash. So, yun lamang guys, naman may natutunan kayo at nagustuhan nyo po yung video na to. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe, and click the notification bell po with all para lagi updated sa ating mga videos. And syempre, mag-like and follow po kayo sa ating Facebook page na Joseph's Blessing at abangan nyo po yung pamimigay natin ng mga blessing dyan mula po sa GCash. Ayan! So, kapag naka-follow ka dyan at nag-share ka ng ating videos at i-comment mo or yung screenshot na nagpa-follow ka dyan sa mga comment section, mo guys yung ating mga GCash giveaways. Yun lamang guys, maraming po salamat sa panonood. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe, and click the notification bell po with all para lagi updated sa ating mga videos. Maraming po salamat muli at God bless. Appear.